Nagsalita na si dating Representative Saldico. Idinawit ang pangalan ni President Bongbong Marcos at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Pero bakit parang yung inaasahan nilang magagalit ang taong bayan ay hindi natin naramdaman? Akala ng mga DDS, pag inilabas nila itong si Saldico bilang star witness nila pagkatapos ni Orly Gutesa, ay magugulantang ang buong Pilipinas. Marurunong na po ang mga Pilipino. With social media around, hindi po basta-basta mapapaniwala ang taong bayan kahit na anuman ang sabihin nyo. Kaya nga hindi nila mapababa si President Bongbong Marcos, hindi nila mapag-resign kahit na anong gimmick na ang ginawa nila dahil hindi na po basta-basta napapaniwala ang mga Pilipino. Ang madali na lang nilang mauto ay ang mga DDS. Natural, DDS eh. Kaya nga DDS eh. Madaling mauto at mapaniwala. Unang-una kasi, si Saldico, kung totoo yung kanyang sinabi, dapat matapang siyang umuwi ng Pilipinas at manumpa siya na lahat ng kanyang sasabihin ay totoo. Hindi po pwede yan eh. Ang mangyayari dyan, he said, she said. Kung wala namang konkretong ebidensya, paano tayo maniniwala sa isang Saldico? Halatang halata naman na ito ay kinausap ng mga DDS dahil ang plano nila pabagsakin si President Bongbong Marcos sa rally ng INC sa November 16, 17, 18. Ang inaasahan nilang magti-trigger ng galit ng tao ay si Saldico. Unang-una, bakit ngayon lang? Kung noon pa pala niya alam yan, tandaan nyo nung pumutok yung anomalya, yung issue ng flood control anomalies, sino ang isa sa unang-unang umalis ng bansa? Hindi ba si Saldico? So halatang halata na siya po ay may pinatago. Tapos ngayon, porque lumilinaw, nakasangkot talaga itong si Saldico sa mga anomalya sa flood control projects, bigla siyang lilitaw or pinalitaw. Ako, I would like to believe na pinalitaw si Saldico para nga magalit ang taong bayan dahil yun ang kailangan nila sa rally ng INC. Meron mag-trigger ng galit para magawa nila yung kanilang matagal nang minimiti, ang paupuin si Sara Duterte bilang presidente. Pero marami ba ang napaniwala ni Saldico kung si Saldico man yun? Although dun sa video ni Saldico, parang ang payat-payat niya. Siguro dahil sa stress at sinasabi niya na meron siyang medical condition, kaya siguro nangayayat siya ng husto. Kaya lang, paano natin mapapaniwalaan ang isang taong siya mismo ay sangkot sa napakadaming anomalya dating back to the time of former President Rodrigo Duterte? Meron po akong nabasang statement galing sa Blessed Movement at gusto ko pong i-share sa inyo. Sabi po dito, Blessed Movement official statement on the recent allegations of resigned Representative Saldico. The Blessed Movement issues this statement in response to the sudden wave of statements and accusations made by resigned Representative Saldico. Statements that raise more questions than answers and put into doubt the sincerity, timing, and credibility of his claims. Una, gusto naming linawin. Ano naman kung may insertion sa budget kung ito ay para sa proyekto? Wala namang sinabing ibulsa mo. Budget insertions, when properly documented and aligned with national priorities, are part of the legislative process. Misrepresenting this as inherently corrupt is a clear attempt to twist public perception. Yun nga kasi po ang nangyayari ngayon. Akala ng taong bayan, ngayon lang nagkaroon ng mga insertions sa budget. Parang gusto nilang palabasin na kapag may insertion ay masama na yan. Mapupunta kagad yan sa bulsa ng mga gumawa ng insertions. At tanong ko, ngayon lang ba yan insertions na yan? Wala bang insertion sa panahon ni dating President Rodrigo Duterte o ni dating President Pinoy o ng mga nauna pang presidente? Dahil yung mga budget insertions na yan, when properly documented and aligned with national priorities, are part of the legislative process.
So mali na iisipin natin na pag narinig natin yung insertions, nanakawin na yung pondo na yon. Insertions per se hindi po masama kung talagang gagamitin kung saan dapat gamitin. Ang ginagawa ng iba, maglalagay ng insertions, tapos kalahati, ibubulsa nila. Yun po ang masama. Tuloy ko. Ikalawa, madaling gumawa ng mga scripted at dramatikong pahayag, pero hindi ito nagiging katanggap-tanggap kung ayaw dumaan sa tamang proseso, sa investigasyon at sa hukuman. Ang tunay na whistleblower ay handang humarap sa legal na proseso, hindi pumipili ng timing na kapaki-pakinabang lamang sa kanya. Which is totoo yan. Madali pong gumawa ng script at drama-drama, pero hindi po talaga magiging katanggap-tanggap kung basta ka nalang magsasalita at mag-aakusa at magbibintang. Dapat ang gawin mo, sumailalim ka sa panunumpa. Umuwi ka dito, humarap ka kung talagang matapang ka, at doon ka magsiwalat ng iyong mga revelasyon at iyong mga expose. Hindi yung gumagawa lang kayo ng script, gumagawa ng drama. Naalala ko tuloy itong si Senator Amy Marcos. 2 days ago, meron siyang binitawang mga pahayag. Sinabi niya na sa susunod na hearing ay lalabas si Orly Gutesa para bawiin ang kanyang sinumpaang salaysay. At susunod daw, isa-isa, maglalabasan yung iba pa mga witness para bawiin yung kanilang testimonya na nagdidiin kay dating House Speaker Martin Romualdez. Panoorin ninyo. Yun ang sabi pa ni Amy Marcos. Panoorin ninyo. Yung pala, walang Orly Gutesang lalabas. Ang lumabas, si Saldico. So parang ibinitin niya lang. Basta lalabas si Orly Gutesa para bawiin yung kanyang sinumpaang salaysay. Doon sa kanyang salaysay, idiniin niya si Martin Romualdez. So kapag lumabas siya at binawi yung kanyang testimonya, ibig sabihin, walang kasalanan si Martin Romualdez. At sunod-sunod daw yan. Isa-isa daw lalabas yung iba pa mga witness dito sa flood control at babawiin yung kanilang salaysay dahil sila ay pinressure, sila ay tinakot, to the point na tutukan ng baril ang kanilang mga mahal sa buhay. Panoorin ninyo. Yun ang kabilin-bilinan ni Amy Marcos. Panoorin ninyo. Tanong, meron po ba kayong napanood na lumabas si Orly Gutesa or kahit na sinong mga witness dyan sa flood control? Meron na po bang bumawi ng kanilang testimonya? As far as I know, wala. Pero teka, paano kung lumabas si Orly Gutesa at bawiin niya yung kanyang sinumpaang salaysay? Kanino na tayo maniniwala? Kay Saldico o kay Orly Gutesa? Kaya lang, halatang nambudol si Amy Marcos dahil walang Orly Gutesa na lumabas para bawiin ang kanyang salaysay. Nung sinabi ni Amy Marcos na panoorin ninyo, ang lalabas pala hindi si Orly Gutesa kundi si Saldico. Para nga naman, mas marami ang makapanood sa magiging expose ni Saldico. Wala pong Orly Gutesa na lumabas na bumawi ng kanyang sinumpaang salaysay. Hindi ba kasama sa script yun? A few days ago, may napanood akong video nitong abogado sa kampo ng mga Duterte na sinabi niya na mas magandang bumaba na lang si Bongbong Marcos sa kanyang pwesto dahil kung hindi ay may lalabas na tao na malapit daw kay President Bongbong Marcos. Kilalang kilala ni PBBM at magsasambulat, ilalabas, isisiwalat lahat ng anomalya ni President Bongbong Marcos. Bakit sila Chavit Singson pinagre-resign si President Bongbong Marcos para wag na siyang palayasin ng taong bayan? Sinasabi pa nila na mag-resign na lang si Bongbong Marcos para hindi matulad sa kanyang mga magulang. Tapos sinabi pa ng isang vlogger nila, the end is near. Bakit parang alam na alam nila na mayroong isang lalabas na Saldico para i-expose si President Bongbong Marcos? Bakit parang inutusan ni Amy Marcos ang publiko
para mapanood nila ang pagbaliktad ni Orly Gutesa na walang Gutesang lumabas kundi si Saldico. Part of the scheme, part of the script. Halatang halata naman kasi talagang itinaon nila a few days before ng INC rally. Dahil yun po talaga ang target nila. May mga nagsasabi pa, pag natapos ang rally ng INC, si Sara Duterte na ang presidente. At sila po ay tiwalang-tiwala na mangyayari yan. Well, that remains to be seen. Kasi ang akala naman ng mga taong ito, sila lang ang tao sa Pilipinas na kung ano ang binabalak nila, yun ang masusunod. Yung gusto nilang pababain si President Bongbong Marcos, yun ang mangyayari. Lalo na at nagsalita na si Saldico. Na akala nila ay mapapaniwala nila lahat tayo. Hindi. Ang naniwala lang sa expose ni Saldico ay ang mga DDS. Tuloy ko po yung statement. Kung tunay na layunin mong ilantad ang nasa likod ng flood control issues, bakit hindi noon pa, nung mismong panahon na inimbestigahan na ito at nanguna pa ang Pangulo sa pagsiwalat? Bakit ngayon lamang kasabay ng isang political na kilos protesta? So, hindi ba? Halatang halata naman itong ginagawa ng mga DDS. Sabi pa rito, isa pang hindi kayang ipaliwanag ng iyong pahayag. Kung ang Pangulo raw ang nasa likod ng anomalya, bakit siya mismo ang nagbunyag ng flood control irregularities? Bakit siya ang nag-utos ng mas malalim na investigasyon? Anong lohika ang susundin para isiwalat mo ang isang anomalya na ikaw mismo ang nag-orchestrate? The allegation simply does not add up. At yan po ang lagi kong sinasabi. Si President Bongbong Marcos ang nagsiwalat ng anomalya at irregularidad diyan sa flood control scam na yan. So bakit naman gagawin ni President Bongbong Marcos na ipagkanulo ang sarili niya? Siya ang maglalantad, siya ang magsisiwalat, pero sa kanya bubuko lang lahat. Ano ang logical explanation doon? Pero nung una pa lang isiniwalat ni President Bongbong Marcos yan, nag-isip na kagad ng paraan itong mga DDS na dapat ibalik nila ang sisi at kasalanan at ituro kay Bongbong Marcos ang lahat. Dahil sa mga DDS, hindi po uso yung logic. Tuloy ko, the Blessed Movement stands firmly with the administration in defending truth, due process, and responsible governance. Hindi kami papayag na baluktutin ang mga pangyayari upang guluhin ang taong bayan. Tama yan. Kung akala ng mga DDS, magugulo nila ng husto ang bayan at mapapababa nila sa pwesto si President Bongbong Marcos, nagkakamali po kayo. Because if push comes to shove, hindi lang po kayo ang may kakayahan lumabas sa kalsada. At kapag lumabas lahat ng tagapagtanggol ni President Bongbong Marcos, wala po sa kalingkingan ng puwersa ng ICC kapag ang totoong taong bayan ang lumabas para ipagtanggol si President Bongbong Marcos. So huwag kayong magkakamali na isipin na sa November 16, 17, and 18, mapapabagsak nyo si President Bongbong Marcos dahil milyon-milyon kayong Iglesia ni Cristo. Baka nakakalimutan nyo, ilang porsyento lang ang Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. At mas marami po ang Romano Katoliko. Isama mo pa yung ibang mga religious groups dyan na hindi sumasang-ayon sa gustong mangyari ng Iglesia ni Cristo. At ang panghuli sa statement ng Blessed Movement, ang katotohanan ay hindi natatakot sa investigasyon. Sino ang tunay na takot dito? Ang naglabas ng anomalya o ang ngayon lang naglabas ng revelasyon? Yan po ang kabuuan ng statement ng Blessed Movement. Na kung iisipin mo, totoo naman. Ang pinaka-issue dito, maglalakas loob ba si President Bongbong Marcos na isiwalat, ilabas ang mga anomalya at irregularidad at korupsyon sa ating bansa kung siya rin lang naman ang tatamaan? Nasa naman po ang logic dyan? Sa bagay, marami po sa mga DDS ang hindi uso ang logic. Hindi ko naman po nilalahat
pero marami po sa kanila. So sa tingin nyo ba, sa expose na to ni Saldico, ay mapapabagsak nyo si President Bongbong Marcos sa rally ng INC? Hamon ng taong bayan at ng Malacanang mismo kay Saldico. Umuwi ka dito, patunayan mo ang iyong mga revelasyon at expose laban kay President Bongbong Marcos, but do it under oath. So hihintayin po natin yung sinasabi ng mga DDS na next week, si Sara Duterte na daw ang presidente ng Pilipinas. Aabangan po natin yan.